Dave ang unang tinik ng community ni Tatay Tikram. Bago natin pagpatuloy ng ating pag-uusapan mga katikram, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SME Vlog akin to. So alam naman natin, simula na magpasok ni Dave dito sa community ni Tatay Tikram, marami ang antig, marami ang natuwa, maraming nagulat. Dahil may taong naman na tinulungan ni Tatay na umarangkada sa social media. Ngunit subalit, sa pag-aarangkada nito, dinahilan ng mga anay na maging tinik si Dave sa community punto por punto dahil sa sariling interes ng ibang vlogger na nakakapaligid sa kanya punto per segundo. So alam naman natin sa karamihan dyan, sa mga diehard supporters ni Tatay Tikram na umarangkada ang pagbablog ni Tatay Tikram kay Dave punto por punto. Hindi ibig sabihin nun na si Dave ang naging dahilan kung bakit umangat ang subscribers ni Tatay Tikram. Ang point dun mga katikram, ang video na yon na naging sandalan ng mga supporters ni Tatay Tikram na masaya sila na ang video na yon na frinash si Dave, maraming naengganyo, marami ang naantig na puso sa pagtulong ni Tatay Tikram. Hindi yon ang dahilan na si Dave ang naging susi sa pag-angat ni Tatay Tikram. Alam niyo mga katikramers, binaliktad nila ang sitwasyon para maka-score at makuha ng ibang supporters ng ibang anay. Okay? Ganun lang po dun mga katikramers kay Kuya SMB na kahit ano nila paikot-ikutin ang issue regarding po dun, walang makakapantay sa tulong ni Tatay Tikram kay Dave. Kasi ang nangyayari ngayon, kung hindi si Dave pumasok sa community ni Tatay Tikram, hindi si Tatay magkaka-issue ng ganitong issue. Kahit even the reputasyon, dignidad, pagkatao, even the family, marami ng tao na involved na isama na sa issue na ito. Dahil sa isang tao lang. Nakala kasi ni Tatay Tikram na buo na ang kanyang pagtitiwala kay Dave. Akala ni Tatay Tikram na karapat dapat na pagkatiwalaan si Dave. But at the end, hindi pala. So hindi natin alam, hindi natin sukat yung kulay ng tao. Gaano man natin yun kakilala ng ilang dekada. Okay? Kasi lahat walang permanente dito sa ibabang mundo. Ang iba, nag-iiba ang kulay. Dati maputi, ngayon maitim. Dahil may mga dahilan din sila kung bakit nag-iiba sila ng kulay. Alam niyo mga katikramers, napapansin ko lang, yes, hindi maiwasan na si Tatay Tikram nagkaroon ng issue noon bago si Dave. Pero yan ngayon mas malala ang issue. Why na si Dave ang tinik ng community ni Tatay Tikram. Na kung saan si Dave sana ang magiging way din na may pagpatuloy ang maayos na grupo, na community. Pero at the end, hindi pala. Pinasama pa niya si Tatay Tikram. Maraming issue ang lumalabas ngayon. Even the personal nila,
na may nai-involve na actually. So, ngayon mayroong bagong mga nai-content si Tatay Tikram sa mga about sa kanyang charity, about kay Jubilin, kung sino pang natulungan ni Tatay. So, God bless. No? Kahit paano, kahit anong tinik ang ibato nila kay Tatay Tikram, hindi ito nagpapatinag sa kanyang kabutihang puso na tumulong sa kapwa tao. Kasi kung sa panggobyernuhan ang ating naasahan ngayon, wala. Mabuti lang sila sa sarili nila, pero kung tumulong sila, wala na. Madumi na ang panggobyernuhan ngayon ng Pilipinas. Mas blessed na may mga vloggers katulad kay Tatay Tikram na kahit maliit, makunting bagay man lang, maliit na bagay man lang, importante nakatulong punto por punto. Kasi yung iba hopeless na sa buhay, nawala ng pag-asa, pero nang dumating mga vloggers na way din na makontent, na makilala ng mga tao din sa mundo, hindi ang naging susi na yung mga hopeless na tao na nabubuhayan, nabubuhayan sila punto por punto at panimula ulit sa pagbabago na yung hopeless na buhay iwanan nila at dito na sila mag-focus sa panibagong buhay, katulong, kaagapay ng mga vloggers na punto por punto katulad kay Tikram Community na we're blessed na masaya kami mga vlogger ni Tatay Tikram dahil hindi niyo pinabayaan si Tatay Tikram sa kanyang mga plano, ikakaayos, ikakaganda ng community, lalo sa kanyang charity. Kung ano man ang may nangyayari ngayon sa ating community, bad man o good yan, may mga dahilan yan. Bad dahil may pinasok si Tatay Tikram na malaking naging tiwala niya nung sa bata na yun, pero tinik pala ito sa kanya. Dumi pala ito sa community. Good, kahit maraming mga issues ang dumating, binato sa founder, umarangkada pa rin subscribers. Doon natin masusukat ang sinseridad, ang suporta ng tao kay Tatay Tikram, umaarangkada punto por punto. Okay? Ganun lang po doon, mga katikramers. And of course, na we're blessed din kung sinong nasa likod ng charity na yun ni Tatay Tikram. Sana patuloy natin suportahan punto por punto para maipagpatuloy kung ano man ang mga plano na maraming matulungan ng tao dito sa social media. Kasi ang iba sometimes hindi pinapansin sa gobyerno. Kung tumulong man ang panggobyernuhan ngayon, marami pang proseso. Diba? However, kung sa mga vlogger na sikat, as soon as possible. Tapos kapag may makakaantik pa sa puso, maraming makapanood ng video na yun, na yung naawa sa video ng isang vlogger, maraming tumutulong. Ganun po yun, mga katikramers. Kaya na-content ni Kuya SMB regarding this na sana na maging maayos sana ang community na ito kung hindi si Tatay Tikram aga nagtiwala sa bata. Na ang bata din ang naging dahilan, ang naging susi din na ginamit ng ibang vlogger kagaya kay Kalamaw o kay BG na ginamit niya ang bata para makuha niya ang mga supporters ni Dave at maging malapit sa kanya. So, yun po punto po per segundo. So, dahil po din po, siyempre, dito sa ibabaw ng mundo, diskartihan na lang para mabuhay ang tao. Kaya, yun po, marami ng mga kurimaw ang kumakampi kay Dave ngayon. Marami ng mga kurimaw. Okay? Mga inggit lang yan sila sa ating founder. So, huwag patulan mga ganyang mga eksena. Hindi nakakatulong. Siring pa kung sa damit, mancha lang.
Oo, mantsa lang yan sila. Huwag pansinin. Ha? Ganun lang po doon. Well, yung mga issues sa labas, about kay Dave, nasa inyo na po yan sa mga supporters. Nasa inyo na po yun. Nasa inyong mga kamay. Ang magiging susi, ang magiging hangganan. Kung maniniwala kayo o hindi, nasa inyo po yun. Basta ang akin lang, dito tayo sa katotohanan. Dito tayo sa taong malambot ang puso. Taong madali maawa. Taong mapasensyoso. Walang iba, kundi si Tekram only. Halimbawa na lang, bakit mo hindi sinabi? Wala. Regarding sa issue ni Dave, okay, tahimik lang siya. Siguro nag-open siya nung nag-skid na siya ng makipag-settlement na kay Dave. But bagong issue, tahimik siya regarding doon. Kasi gusto pa niya, actually may ayos yun na kailangan muna tumahimik. Siguro yung naisip niya, tumahimik muna para ma-settle ng ayos at umiiral ang pagkaanak ni Dave kay Tekram, pero mas lalong lumala. Okay? Kasi unang-una, inunahan ni BG, ni Brother si Tekram. In-interview pa naman sa channel niya. Akala niya makakatulong to solve. Okay? Siyempre yung ibang vlogger sa mga anay, lahat ng binibigkas na binibitawang salita ni Dave, gagawan niya ng pangungusap, sentence. And nandun yung kasinungalingan, puro sobra yung mga salita na at the end makakasira kung saan nakilala si Dave. Di ba? Yung ganun. Kaya hindi natin maiwasan yung mga katikramers na may mga taong ganun ka kitid ang isipan, ganun ang kitid sa pag-uunawa dahil sa nagagamit nila ang tao. Sa isipan ni, halimbawa, kay Brother C, naisipan niya na malaking impacto. Malaking isda to. Nagkaroon ng issue. Kasi kalingap yan before, di ba? Pumunta sa Katikram. In-interview si Dave. Yun. Actually, regarding naman doon sa buhay-buhay ni tatay ng mga ako sa naunang puno, wala na kayong pakialam doon. Ngayon kung naghirap si tatay, umasin si tatay Tekram, ngayon medyo nag-click na ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagpupursige. Kasi wag yung kaisipan ninyo, wag yung itulad yung karamihan dito sa amin. Na puro lang kayo haka-haka. Kung pera man yan involved, don't worry, di ba? Nagsalita na si Tatay Tek na isasauli yan. Kung anong gamit meron si Dave sa bahay nila, isasauli yan, punto pa punto. Even ang motor, isasauli yan. Kung aeroplano man yan, o bus man yan, o barko man yan, isasauli. Ang gusto lang ni Tatay is tamang proseso. Kasi, para maiwasan na rin yung issue. Lawyer to lawyer, or barangay captain, or barangay official with agreement, with signing as a witness, di ba? Ganun lang po yan. Para tahimik ang lahat. Kasi yung iba dyan, nag-aabang-abang lang yan. Nag-aabang-abang lang. Kaya, why na tinaguan na naging tinik si Dave Manalastas sa community ni Tatay Tekram dahil sa kanyang mga nagawang mali, na kinonsente ng kabilang panig na gusto nila yung maling ginagawa ni Dave, gusto nilang maitama na may magamit silang tao.
Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Hanggang sa muli.